tatakbo si Sara Duterte na maging presidente, susuportahan niyo ba? Kahit ko na lang ng pansit. Pumasahin ko pa sa butuhan. Kahit ko na lang ng pansit, may pakinabang pa ako. Sa wakas mga idol, pag-uugali at totoong pagkatao ng pamilyang Duterte, ibinunyag mismo ng kanilang kababayan at hindi lamang basta kababayan nga mga idol, si Tatang, dahil mismong kapitbahay di umano nila itong pamilyang Duterte, kaya't alam na alam di umano ng mga tao roon ang totoong pag-uugali ng pamilyang ito. Ayon pa nga mga idol sa matanda ay sinasabi niya na kung sakali nga na tumakbo itong si Inday Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 ay hindi niya aaksayahin ang kanyang oras at panahon at lalo tigit nga mga idol ang pamasahe papuntang Butuhan dahil ayon sa kanya ay ibibili na lamang daw niya ng pansit at mayroong pang pakinabang kaysa iboto si Inday Sara Duterte. Marami nga mga idol ang lumalabas ng mga fake news na ayon sa mga vlogger na mga DDS ay sinasabi nila na ang Mindanao di umano ay sulit Duterte at panigurado na daw ang panalo ni Inday Sara Duterte sa lugar na ito. Subalit ayon nga mga idol sa matanda ay sinasabi niya na hindi naman lahat ng tao ay sumasang-ayon sa mga Duterte, lalo na sa Mindanao dahil ang mga tao doon ay tahimik lamang di umano at takot na takot noong panahon ni Duterte kung kaya't walang magawa kundi sumunod na lamang sa gusto ng mga Duterte. Dahil kung ikaw ay hindi sumunod sa batas ng mga Duterte ay tinitiyak na mayroong kang kalalagyan at maaaring mapahamak ang iyong buhay. Ito ay ayon mismo nga mga idol sa matandang taga Davao. Kaya naman sa video na ito nga mga idol ay ating mapapanood at mapapakinggan kung gaano ba kasama ang mga Duterte para sa mga tao doon at para malaman nating lahat nga mga idol ay ating panoorin at pakinggan ang testimonya ng isang matanda na kapitbahay mismo ng pamilyang Duterte at ang lahat ng ito nga mga idol ay ating mapapakinggan dito lamang sa Opinion Mo TV. Tay, good morning! Tay, pabor po ba kayo na ma-impeach si Sara Duterte? Sana sigurado may pitch. Updated po ba kayo sa mga impeachment trials po nung nakaraan? Hanggang ngayon, nakikinig ako. Opo. Tay, anong masasabi niyo sa pumasok na 7 billion sa account niya at saka ng asawa niya na hindi naman tugma sa kanyang salit? Napakalaki naman pera, bilyon. Bilyon lang sana. Hindi masyadong malaki. Bilyon yun. Opo, anong masasabi niyo dun, sir? Ipag nanakaw yun. Nanakaw ng pera ng bayan. Mismong ang kababayan ng mga Duterte na taga Davao ang matandang ito, kaya naman labis ang pagtataka ng matandang ito na laking pera ang mga ikinulumbat at ninakaw ng mga Duterte dahil hindi ka panipaniwala nga mga idol na bilyon-bilyon na pera ang mayroon sa pamilyang ito. Kaya naman ayon sa matanda ay maituturing na pagnanakaw ang ginawa ng pamilyang Duterte dahil saan daw kukuha ng pambayad sa abogado sa dahig itong pamilyang Duterte. Dahil talaga silang pera, sising mo na lang, pupunta sila ng dahig. Sila magkakamag-anak, sino mga masas sila rin? Ha? Saan kumukuha ng pera? Dito nila nila. Hindi na utusan. Saka nagtatawa ako. Kilala ko si Parang yung asawa ni Pulong. Kilala ko siya. Kaya alam ko na alam kung buhay na ganyan. At nang tanungin nga mga idol ang matanda kung totoo bang pumapatay ang pamilyang Duterte, ay ang sagot lamang ng matanda ay mahirap lamang daw magsalita dahil kapag nagsalita ka tungkol sa kanila ay mayroon kang kalalagyan. Subalit sinabi ng matanda nga mga idol na kung pumapatay man ang mga Duterte ay dinadaan nila ito sa mga tao para hindi sila mahalata na sila mismo ang pumapatay. News po na pumapatay daw ang mga pamilyang Duterte. Ito po ba yun, sir? Mahirap na magsalita. Kasi pag nagkamali ka dyan sa kanila, hindi naman sila pumapatay, mga tauhan niya. Lalo na sila simusa. Bumuksan siya ng gano'n. Kapag nalalakas sa dagat, Grabe. Malapit po talaga ang mga Duterte.
Hindi mo balikan yung 3 inchik na gumagawa ng sabon na dinuli nila. Nagbayad na ng 50 million. Nagbayad yung inchik. Nilaglag pa sa dagat. Opo. Pero sabi nila po ng mga taga-Davao, solid Duterte. Ay, hindi. Takot lang sila. Kasi yung bahay ni Duterte, yung bahay ni Duterte, may ilog yan sa namin. Bahay ko rin sa kabila. Halos magkadikit kami ng bahay. Takot lang yung mga tao. Hindi yan. Sakaling po tatakbo si Sara Duterte na maging presidente, susuportahan niyo ba? Kahit ko na lang ng pasig. Pumasahin ko pa sa butuhan. Kahit ko na lang ng pansit, may pasinabang pa ako. Ayun niyo po sa kanitay. Ay, sus. Sa natin taratado yung babae niya. So, makabibigyan po kayo tayo. Oo. Si Marcos naman. Hindi po nagsasalita. Dapat siyang front yan. Siya ang posisyon yan. Hindi yung patungkong lang siya. Bagay yung pinakamakakatulong sa kanina. Matulong sa lahat. Yan ang maraming siya kalaban tayo. Oo nga po, yung kalaban niya, hindi nakakapera. Yeah. So, pabor po kayo sa impeachment ni Sara Duterte. Sure. Yung kaso po ni Duterte sa dahig, pabor po kayo na talagang may kasalanan po siya doon sa mga mamatay ng mga tao. Dapat mo itanong yan. Naman, nag-umpisa pa tayo dyan kung panahon ni Duterte. Ganito nga mga idol ibinunyag ng matandang taga Davao ang pag-uugali at pagkatao ng pamilyang Duterte. Kaya naman pala lahat ng mga sinasabi ng mga Duterte ay hindi dapat paniwalaan dahil sa mga matatamis na salita ng mga pamilyang Duterte ay may halong kasinungalingan. Kaya naman ang mga tao ay nagpapalinlang at nauto ng tuluyan. Katulad na lamang mga idol ng video na ito na kung saan ay sinasabi ni Sara Duterte na hindi naman daw siya marunong gumante pero ang katotohanan ay kabaliktaran. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive, yung gumaganti. Wala sa history ko ang gumaganti. Wala sa ugali ko yon. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. At isa pa nga itong kapatid nga mga idol ni Inday Sara Duterte na walang iba kundi si Congressman Pulong Duterte na talagang sinungaling at wala ding isang salita dahil noong panahon na sila ay nag-hearing patungkol nga mga idol sa mga aligasyon ni Trillanes tungkol kay Pulong Duterte ay hindi man lamang ito masagot-sagot at lahat ay hindi man lamang sinagot ng maayos ang katanungan ni Senador Trillanes. Kaya naman napagkakahalata na itong si Pulong Duterte ay sinungaling na kagaya ng kanyang kapatid na si Inday Sara Duterte. Tapos papadala natin sa USDA para dito kung ilan naman. Kung uwi ka lang naman. Are you willing, Vice Mayor Duterte? No way. Oo, no. Sistema natin na... No way. Okay. So, bakit po? Wala na naman yung tulong yan eh. Di ba? Ano naman yung ibibigay mo yung picture sa amin? We can ask the sergeant at arms to accompany you. Kukuha nila sa likod. Bibigay namin yung picture sa USDA para makikot. Kung saan ka ka. Are you willing? Are you willing to do that? No, Mr. No, bakit naman? Hindi siya not be afraid na may mapapakita dyan. Vice Mayor. I already answered the question, Mr. Chair. So ayaw mo talaga. Ayaw mo talaga papakita dahil baka may matikot nga. Ganun. Mr. Chair, ilang beses ko ba sagutin na ayaw ko? At katulad nga mga idol na mga anak ni Duterte, ang kanilang ama nga mismo na si Duterte ay ganito rin ang sitwasyon na kung saan ay todo deny at puro salita na lamang ang ginagawa para mapagtakpan ang kanilang kasinungalingan ay gumagawa ng ibang kwento. You can summon, I will sign a waiver, all bank,
Kaya yung World Bank ng Amerika, kung may isang totoo lang giting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Ano ang masabi ninyo mga idol sa ibinulugar na pagkatao ng pamilyang Duterte ng mismong kababayan nila sa Davao na isang matanda na sinasabi na ang pamilyang Duterte ay totoo nga na magnanakaw at masamang tao? Ano ang masabi ninyo mga idol sa reaction video na ito at ano ang inyong opinyon patungkol dito? Ibahagi nyo naman mga idol ang inyong reaction at opinyon sa ating comment section.